Hi, ako si Jay at itong kwento ko dito sa Canada. So, bali mag-isang buwan na ako dito. Actually, isang buwan na ako dito ngayon sa Surrey. And, yun, yung halos isang buwan ko mostly, or halos talaga lahat, yung duty ko pang 11 to 7 or minsan 12 to 8. Pero okay lang naman dahil syempre importante may trabaho ka kasi wala kang trabaho dito mamamatay ka dito sa bills tsaka sa bayaran. And syempre pamilyado tayo, dapat lahat ng opportunity sabak lang ng sabak. Pero sobrang normal na iniisip ng mga tao na pag nasa Canada ka, shit, papaldo ka daw ayos daw yung buhay. Well, kahit sa bansa naman pag sinabing OFW, iniisip nila masaya ang buhay, tapos wala, enjoy lang. Tangina, hindi ganun, pre. Kung alam nyo lang, tangina, hindi namin gusto ipagpalit yung oras namin para sa pera. Wala, ito lang talaga yung opportunity na mayroon ako Pero kung meron ako sa Pinas na opportunity, tangina, pre, hindi ko pagpapalit yung oras ko kasama yung pamilya ko. Wala Alam mo naman sa Pinas tangina pagka wala kang bitaw at wala kang say, kupal ka sa kanila. Kaya kayo, kung may mga pagkakataon kayong wag ipagpalit yung buhay sa Pinas para mag-abroad, huwag nyo nang gawin. Sasayangin nyo lang yung oras nyo dito. Tsaka ako nakikita yung mga post ng OFW na ang tagal na nila, wala silang ipon, paghalaga-hala daw. Tangina, sobrang totoo yun. Tsaka sinasabi nilang sinungaling ang mga OFW. Tangina, Shems, totoo yun. Most of the OFW ganun sila. Sinungaling sila when it comes to financial, emotional, mga problema. Pero hindi lahat. Meron na mga ibang sobrang open sila to talk with their families about yung mga pinagdadaan nila sa abroad. Natural kasi, sobrang giving naman kasi talaga ng mga Pilipino As in to the point na yun na yung nagiging kalagayahan ng mga OFW. Kasi masaya naman talaga alam mo yun, pag alam mo masaya sila bilang OFW, ang saya mo na din pag naibibigay mo yung mga bagay na alam mo yun, hindi mo nagagawa sa Pinas, hindi mo may provide. Kaya hindi rin natin minsan masisi. Well, ako on my case, wala, tinatrabaho ko na lang kung anong meron ako dito. Kung makuha ko yung long term na plano dito, which may permanent residency. Pero right now, hindi siya magandang isipin kasi ang gulo-gulo ngayon ng Canada about sa immigration and process ng permanent residency, parang suntok sa buwan. And ayun, well, thankful na lang kasi may trabaho and nandito pa rin, may pagkakataon. So yung long term plan, someday makuha ko yung mag-ina ko, and kung papala rin makapag-stay dito. Kung hindi, edi uwi sa Pinas kung anong basta kung nandito pa sa abroad, kung may magagawa ka pa, edi gawin mo. Kung wala, well, accept the fact, move on, then try ng ibang bagay. So uwi na ako. Bye bye, ako si Jay at itong kwento ko dito sa Canada. Bye.